ay parang matutuldukan muna ulit kung sino nga ba talaga magwawagi. Again, for the draft natin na parang binalentuang na naman nila tayo sa mga ilalagay nila. But anong naramdaman nyo nung nakita natin Edward naman Fredrin ngayon? Alam mo, halo-halong emosyon eh. Hindi ko, para may butterfly ako sa Sigmura eh. Wow, Ganun ba? butterfly in my stomach. Ako baka may butterfly ako sa balikat kasi Bakit? magkakamatayan agad. Knowing na kung early game ang usapin, pareha silang may laban doon. And isa pa sa mga naging idea ni Coach Master The Basics kung bakit niya binigay kay Edward yung Fredrin is that mas okay nga din naman na na labanan na ni Demon Kite etong si King Kong ng palagan ng damage dahil nga nakalancelot siya. Alam mo, grabe no, parang sobrang nag-shift na yung meta natin ngayon. Yeah. Dati kasi nasanay tayo ng mga specific heroes lang, ay nasa specific role. Pero ngayon hanggang dulo, hindi mo malalaman. Hanggat hindi malalabas kung sino yung player na gagamit to, tsaka mo masasabi na, XP lane yan, jungle yan. So sobrang unpredictable, I must say, yung playoffs natin. Day 1, ganon din ngayong day 2. Oo nga eh. Tsaka sa dami din kasi ng influence. Nababanggit palagi ni Midnight yung FPL Indonesia. Ito si Joshi King naman yung MDL. Di ba? Ang dami talagang basis dito. Pero si Renny J, mapupuruhan ba? Nagamit yung Revitalize. Pero takasan ni Edward yon with the flicker. And nagamit yung yung ultimate dito ni King Kong. Oh, pero nakikita natin ngayon, para sa sa Onyx Philippines, sila naman yung more on the aggressive side. Alam kasi nila na as much as possible, wag muna patabain yung mga players dito ng side ng Aurora. So, medyo mas mabagal to, no? Compared nung game number 1 natin. Lalong-lalo na yung Lucas ni Demon Kite kasi if you would give the earliest item sa isang Lucas, even si Super Prince, even si Kelra, masasaktan kasi ang tanging kayang gawin naman ni Kelra ay gumalaw ng gumalaw. Pero dito sa turtle fight, Ayan na, wala na ata makakaawat sa paggalaw dito ni Kirk kasi talon lang siya ng talon. Pero nandun yung flash combo! And this time namatay si Demon Kite. At dalawa kagad na nakuha kasama pa ang pagong. Atras mo na si UNC Edward at nalilit ang kanilang mga buhay. Grabe, it's 2 for nothing trade. Para dito sa side ng Onyx at sila din nakakuha ng pagong hamang sa may bottom lane. Parang nag-iba naman yung sitwasyon ng laban natin. Pero si Doming Kite, grabe yung pagpupuk. Akala natin si Kelra yung nakakaangat hinabol hanggang makabalik doon sa may turret kasi ayaw niya yata na makuha yung isang minion. But Brusco is there. Oy. So the usual muna para sa ating dalawang teams. But definitely Onyx dito, 1.7k gold lead para sa ating laban. Binanggit nyo kanina yung mga mga influential na or mga nag-influence pagdating sa draft. Balikan pala natin yung MDL, tama ba Joshi Cakes? Onyx at saka Aurora din mismo na organisasyon ang nagkatapat. yun din yung nagtapat ng finals but it ended up in a 4-1, kung di ako nagkakamali, na laban lang dahil hindi na pinaabot pa, hindi na pinahabol pa ng Onyx 9 lives ng Aurora Hunters doon sa finals pa. Pero dito ay hahabol ang upunan ng Onyx. Okay, Sige. nagamit yung flicker na may idea dito Double! ang Onyx. Hinabol pa rin di Super Friends. Ito na, masyado nang gigil na gigil ang Onyx dito at 2.2k ang hawak nila. Para bang nagbago ang aura bigla ng Onyx Philippines. Wait lang, sila sabahin ni Uwe. matapang! Andun na ni Bibit-bitin. Andun yung Torno sa Phantom Execution Patras. Nakatakas pa, pero nandun si Lucas para kunin si King Kong. Pasok din si Brusco. Bibit-bitin si Demon. Ngayon kailangan na lumayo dito ni Demon Kite. At dito si Edward, si Renny J. Pero mapapatay pa rin siya dito ni Monster Mage. Kirk ay sasama na rin dun sa party. Bibit-bitin. Lahat na lang binibit-bit ni Super Prince. Grabe ko naman, Prince. Parang namimingot. Namimingot. Pingutin mo sa tenga. Hawakan pala yun. Hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Hawakan mo sa tenga. Yung ginagawa din ni Super Prince. Super Prince is now at 3-0-2. Para sa ating early game, he is at 100% kill participation. At napakahaba nung naging team fight natin kanina. Ngayon na merong turtle. Mauna po pwesto dyan ang side ng Onyx. Kung babalikan natin yung game number 1, majority of the objectives, Aurora yung nakakuha, pero nakapwesto lang din naman. At nag-aabang. May narinig tayo kung Seal, merong gulong para kay Brusco, pero naghahanap lang sila ng pwedeng puntahan. Okay, umatras na kagad si Edward at si Renny J. Masyadong malayo din itong si Demon Kite at ang ganda ng vision at impormasyon na nakuha ng Onyx Philippines. Naagaw pa yung Green Caps. Talagang ginugutom nila si Demon Kite dito, Sobrang ganda rin kasi ng twist na nangyari kahit pa naging roamer na yung Baksha at nagkaroon sila ng Lancelot. Mas naging sure lang yung Onyx Philippines sa pagkuha ng mga objectives na lalawakan nila. Kasi for that Lancelot, yung Thornrose Retry is still undefeated when it comes to the Retry combo sa pwedeng gawin. Pero look at this.
Ito pala, first and last time na nagkaroon ng Fredrin game was MPL Season 12 Wow. playoffs at take note versus Onyx din. Grabe, no? Talagang... Itinadhana, isinulat. ayun na nga, nakalathala na sa mga bato. Nasa ledger yan. Ang lalim na. Nasa ledger notebook yan. Nasa legend. Nabutan mo yun? Ay. Meron pa rin. No? Meron pa Meron pala. pa rin ba? Okay. Meron pa pala. Meron pa pala. Kahit yun eh. mga teki na yung mga tao ngayon, meron pa rin mga ganun. Meron pa pala, no? Pero meron din nga, kailangan gawin ng Aurora dito. Kasi 3.8K na to, isang biglaan lang, ha? Oo nga, parang nga biglang bumubulo. Pero ang kinaganda kasi sa laro natin ngayon, kahit gano'ng kalaking kalamangan ng isang team, parang biglang nakahabol din. Oo. Pero for Onyx naman, they are a team na kaya nilang i-maintain yung lead that they have. The only thing na kailangan pa nilang gawin ay puruhan pa itong si Domingkite. Kasi once na ma-build up niya yung kanyang mga kailangang items na as of now hindi pa ganun kabuo, masasaktan yung front lines. Pero look at Super Friends. Ang sakit. Grabe, napakatapang. Bakit ang sakit ni Super Prince pag sa damage niya? Hindi ko alam kung anong elemento ata yung Uy! Ay, wait lang! Ay, Grabe nang bibigay ka kanina ni Renny J. At pinagtulong-tulungan ang tatlong miyembro mula sa Aurora. Itong si King Kong. Grabe yung play na yun ha, parang go shoot. Parang Oo. bigla na lumabas yung Oo. Grabe. 3-1 go shoot. Dito one go shoot. Parang nag-Beyblade. Bigla sa may top lane. But yung fight nga score 6 minutes for the game. At parang dito sa side ng Aurora naman, gumagawa sila ng play on other sides of the map. Onyx naman dito, pinapaliit nila ng pinapaliit din yung mapa ng Aurora. Isa pa sa dahilan kung bakit ganun kasakit si Yue kanina, ay si Super Friends rather, ay hindi naka-magic def etong si Domingkite. Naka-warrior boot siya at this point. So yung buong damage output na binibigay ng isang magic hero na si Jushin ay salong-salong buong-buo ni Domingkite even though na naka-elegant gem at glowing 1 pa lang siya. Oo, hirap din kasi mag-isip eh. Ang gagawin mo na lang dyan kasi masasalo mo yung Tornos. Ikaw, gugustuhin mo masaluin yung Tornos. Kaya feeling ko nag-convert din eh. Or pinalitan din ni Yue to ng Warren Boots. Ayun, Aray Tornos. Ano lang, teaser lang. Ayan lang, Mamaya Parang magkakasagutan. Magkakaroon yan ng fine line mamaya kung paano ang gagawin ng dalawang junglers natin. But so far, Onyx Philippines, masasecure ulit nila dito yung turtle. So magandang na naman yun para sa kanila para lumaki pa lalo yung kanang kalamangan. Pero mid lane! Ayun na, sama-sama na ata. Nabalibag din. Papunta sa likuran. Pero si Najay mamamatay. Kasama pa ni Edward. Ladies and gentlemen, basag na rin yung Torre dun sa may bandang gitna. Yue at Domingkite. Anda talaga para dumensa dito sa gitna. Demonkite ay narito na rin. Naka-flow naman ang Aurora dun sa may bandang itaas. Pero grabe si Super Prince. Ngayon lang ako nakita lang ganito katapang na Zushin. Oh, grabe yung control, no? Tsaka kanina pa lang nung ginamit niya yung Crimson Beacon para ma-show lang talaga na mabuhat niya. Makasecure ng kill. Pero si Demonkite yata nga, pwede na nga, bulin na tayo pamakin! Ayun na nga, napaka! At hindi na nakatakas pa itong si Demonkite. Kakaibang performance ang pinapamala sa Onyx. Napakasakit din talaga nung combined damage output ng Onyx Philippines. Sobrang balances, sobrang orthodox. Kung tutuusin, hindi mo alam kung saan ka mag-focus fire ng defense item na nagagawin mo. Look at that. Isang turn rose lang mula dito kay King Kong, enough na para pauwiin ulit si Rene J. The reason is, nag-fleeting time agad si Rene J. Ben, gusto ko lang sabihin na parang barangay tanod ang Onyx Philippines dito eh. Bakit? Merong patrol, tapos merong nagpa-flashlight. Inaalam nila yung Lahat ng kanto, no? Lahat ng kanto. Oh, curfew po. Tingnan mo natin. Curfew po. Baka may nakatambay pa sa labas. Sumisit-sit pa. Bawal. Bawal dyan. Or Jennifer. Tsaka may tagatali din sila panagkataon. Oo nga, ibang klase Oo nga. talaga. Diba? Naka-diretso sa But anyway, ito naman. Kung ikaw ang Onyx na as much as possible, gusto mo matapos na ilaban. Kasi si Domingkite ay hindi pa nabibigyan ng kahit isang death. And alam naman natin na scaling, diba? And pwede pang humabol yan pagdating sa item. So okay, conceal para mapabilis. Pero paano pabibitin natin sa Rene J? Ayun na, pabibilisin ata nila. Napatungbahin dito si Rene J. Pina-flash na pa rin sila dito ni Super Prince. King Eto na, Kong! sabi curfew daw eh. Magsiuwi yan na kayo, sabi dito ng Onyx Philippines. Pero ang Aurora ay aatras muna. Rene J lang ang nabigyan. 9 minutes and 30 seconds. Pero ready pa sila. May next round ata na magaganap. Pedro Drescher from Yue. Pero re-respetuhin ng Onyx Philippines yung clear wave ng Bero ng Aurora. I think ang best call ngayon para sa Onyx is i-secure nila yung Lord pero parang ipipilit pa rin nila. Aray! Ang sakit ng mga normal hits dito ni Kelra. Parang tumagos sa screen yung damage kanina. But ngayon sinabi natin Onyx Philippines, pwesto muna sila pagdating doon sa may Lord. Pero pwedeng humarang dito ang ilan sa mga players. Aurora ngayon, biggest question, magko-contest mo sila doon sa malaking objective na kukuhanin ng Onyx.
best is not dahil ang hirap sumabay sa Onyx Philippines right now. Kumbaga ito yung bagong kulong tubig na hindi mo pwedeng hawakan pa, hindi mo pwedeng ipanligo. Diba? Ganun katindi ang Onyx Philippines ngayon. And for Aurora, kailangan nilang palamigin muna ang mga bagay-bagay. Kailangan makakuha pa ng isang magandang pick-up si Rene J considering na iisa pa lang naman yung item niya which is yung fleeting time. Kaya pala, no, medyo bitin sa defensive item. Fleeting time first item para kay Rene J. And actually, magigets mo rin sa kanya, kung gusto mo ng sunod-sunod Oo. na bitaw ng Tsunami Slam, yun talaga ang pupuntahan mong ruta. Pero kasi ang problema, naka-snowball ng maaga. 9.8, 10,000 na kayong kalamangan. 10,000, tas 10 minutes para ano to, 1K gold lead Oo, per minute. Buti na lang 10 lang, no? Medyo madali. Madaling i-add. Madaling imat. Madaling Imat. Pagka hindi na natin ikaw compute yan. But jokes aside, Aurora ngayon, nakita natin na si Yue nag-build ng Blood Blood Wings. Wings. So more on defense na lang din. Pero tingnan natin kung paano i-capitalize sa Aurora yung Lord. Nadadaan dito sa may middle lane. Para unti-unti silang aabante! Oy, Edward, kailangan na rin naman yun. Pero ang baba na ng kanyang buhay. Flicker na force na kagad para dito kay Mr. Consistent. Si Super Bridge, pinaplasya na din ang mga miyembro dito ng Aurora. Ngayon, transition din sa may top lane. Tagumpay ang kanilang pagkakabasag. Walang wave. Nakasama ang Onyx Philippines sa may bandang ibaba. At tagumpay din naman Round two. ang pagkakabasag ng Lord doon sa may bandang gitna. Round 2 ang i-call dito ng Onyx Philippines. 5 laban sa 5. Super Prince and Brusco ang nakapauna na. And si Kirk ay puprotektahan lamang dito si Kelra. Ngayon, pwede na siya ginamit para maklear ng yung mga minions. Hindi mo ganyan, ang kalahati yung yung Woo! dito mamay pa na execution. Habang siya pumasok, pop yung immortality. Namatay na kagad dito si Edward. At makakakuha ng kill si Yue. Pero diretso pa, dito pa si Kelra. Okay, 2 sa 2 yun na napatay doon. Pero inhibitor turrets, ayan, nakalbo na ng Onyx. Pero kumakapit pa rin dito ang side ng Aurora. Paano na nga ba? Nalilito na ako kung paano mangyayari dito sa game, Doshi. Dumating na tayo sa punto na si Doming kahit ang call niya na sa kakampi niya, kahit sino, basta nasa harap, kaya ko na. Eh nakita natin yon. King Kong, hindi man lang niya nabitaw yung kanyang ultimate nung pagpasok niya sa gitna. Ang ganda sana nung ginawa ni Brusco doon na pag-provoke dito kay Demon Kite. But unfortunately for them, ready na si Doming Kite. Ready na yung marksman ng Aurora Gaming. Oh, huli. No, sayang hindi tumama, hindi lumusot yung Phantom Execution. Pero again, kailangan mag-move forward dito ng Onyx Philippines. Malaki pa rin naman ang kalamangan in terms of economy at malaya pa rin naman silang kumukuha ng mga resources dito. Napakalaki ng gap kung titingnan natin kay King Kong at Oo. dito kay Demon. Kahit tinan mo, halos 3,000 yan. Oh. Oo, sakto din ang ating na-build na story kanina. Oh, wait lang, para may susugod yata na mangyayari. Ay, naku po! Hindi Naku. na nakagalaw dito si Rene J. Ngayon si Edward naman ang magiging next na target ng pamilyang ito. At si Kera pa makakakuha. May kita natin ngayon para sa side ng Onyx. Meron silang minion Minions waves sa may top lane and even bottom lane. Is Kaya this ata. it for the Super Fam? Naku, kaya ata nila tapusin na doon yung Dark Break naman! Pasok na si Demon kahit nilalawin na yung mga minions na taladala ng Onyx Philippines. Pero ang pamilyang ito ay hindi magpapatinag dahil kukunin nila ang game number 2. Isang mabilis na sagot from the Super Family. 1-1 agad ang ating score. Grabe naman tong rematch ng ating Grand Finals from the previous season. Sagot kung sagot. Ang daming nagbabalik, ang daming mga alaala na nagbabalik para sa dalawang kupunan na to.